narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta na nga ang buong Kalingap team kasama si Ate Viancy at sila ay umikot na naman sa Cebu at ito na nga ang kanilang third trip dahil ang kanilang unang pinuntahan ay sa Palawan. Pangalawa naman sa Albay at ngayong third time ni Ate Viancy ay nakapunta naman sila ngayon sa Cebu. Ito ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa kanilang mga sponsors. Ang kanilang unang pinuntahan nga ay isang napakagandang lugar kung saan maraming mga puno, mga bulaklak na siya namang gustong gusto talaga ni Ate Viancy. Kaya talagang sobra ang pag-i-enjoy nila dito ng mga araw na yun at marami ang mga biruan, mga kilig na nangyari sa ating nakaraang video at ganun din naman sa ating video ngayon. Siyempre kung wala po yung ano natin. Kung wala ang Yung tambalan natin. tambalan lang. Tambalan lang ba ang tingin mo sa atin? Dito sa ginagawa natin to. Wala bang wala bang nag-i-improve? Sana nga po. Hindi lang tambalan. Joke lang. Ay, okay na sana eh. Ang ganda dito. Wow, grabe. Flower garden. Anong ginagawa mo dyan, ha? Sumusunod po sa inyo. Sumusunod ka sa akin. Pabagal-bagal ka, holding hands kita. Sige, bilisan mo. Kung ayaw mo maano. Bilang binilisan nga. Uy, tika lang, joke lang yun. Kamay na kita mahal. Kinabahan naman si Viancy doon dahil biniro lamang naman siya ni Kalingap Edu na kung pabagal-bagal pa siya sa paglalakad dahil nga medyo mainit ay talagang holding hands niya na si Ate Viancy. Kaya naman binilisan talaga ni Ate Viancy ang kanyang paglakad at talagang nauna pa ng mga 5 hakbang kay Kalingap Edu. Kaya natawa na lamang si Kalingap Edu kay Ate Viancy. Ngunit dito mo rin makikita kung gaano talaga kabuting babae si Viancy dahil hindi talaga siya easy to get at kahit ano pa ang gawin sa kanya ay hindi talaga siya madaling bibigay sa mga lalaki. Napakaganda na niya at napaka-conservative pa. Pagkatapos naman ito ay in-enjoy na lamang nila kung ano ang kanilang mga nakikita doon. Ano pa kaya magandang sa'yo? Ang ganda dito. Diba lang? Selfie ka. Ang ganda oh. Sige, bagay ka dyan. Mahilig ka sa bulaklak. Medyo. Flowers for you. Kaya ko kung kumitas na din. Hoy, bawal. Pwede. Ikaw pwede lang naman. Dito ka oh. Upo ka muna. Upo muna kita. Ang init eh. Nice guys. Ay, sarap. Sarap dito umupo. Ganito pa lang feeling pag may girlfriends. Bakit? Hindi ko pa alam yun ah. Hindi mo alam yun? Bakit? Joke lang. Ano ba? Nag-ano lang tayo dito. Nag-chill. Kasi mainit. Wala kasi Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan. Grabe at napakarami talaga ng napatawa ni Kalingap Edu dahil nagbiro na naman siya kay Ate Viancy at bumanat. Sabi niya na ganito pala ang feeling ng my girlfriend. Kaya nagulat si Ate Viancy at natawa sa kanyang mga sinasabi. Sa kabilang banda ay na-enjoy talaga ni Viancy ang view doon dahil nga napakamahilig ni Ate Viancy sa mga bulaklak.
Sakto pa na doon sila pumunta at yun ang kanilang unang destination, ang Sirao Garden. Kaya naman masyado silang nag-enjoy doon, pati ang ibang Kalingap team dahil napaka-fresh talaga ng hangin doon at talagang napaka-unforgettable ng mga makikita mo doon. Lalong-lalo na may mga iba pang mga pwedeng site na pagpicturean at yun na nga ang ginawa ng dalawa. Walay. Walay. Grabe, ang ganda dun. Oh. Tingnan mo sila. Oh. Kaya nilang pamilya. Sana, balang araw. Tayo rin. Tara. Tara. Tara ba? Ha? Una na po. Daan lang, no? Kaya mo? Una na. Una siya na. Sige na po. Okay na. Baka mas mahulog pa tayo pag naghahawak. Okay na? Nakakita mo na. Ganda oh. Tumingin ka dito. Tingnan mo. Teka lang. Hoy, dito. Meron silang nakitang isang parang dinudumog ng tao na picture spot. Ito nga ay parang dalawang kamay na napakalaki na nakaharap sa langit. At ito ay napakagandang picture spot dahil mataas ito at maganda ang view dahil ang background nito ay langit. Pagkatapos mag-picture ng ibang tao dito ay talagang hindi na sila nagpahuli at umakyat na rin sila sa dalawang kamay na ito. Natatakot pa nga si Ate Fiancee ng kaunti dahil medyo mataas-taas ito. At sabi naman ni Kalingap Edu na hawakan niya lamang ang kamay ni Kalingap Edu at siya ay magiging safe. Sabi naman ni Ate Fiancee na baka lalo lang daw silang mahulog. Ngunit talagang sa huli ay nagtiwala pa rin siya kay Kalingap Edu na siya ay lalayan nito at hindi pa babayaan. Okay. Baka mas mahulog pa tayo pag naghahawak. Okay na? Nakakita mo na. Ganda oh. Tumingin ka dito. Tingnan mo. Teka lang. Hoy, dito ka oh. Huwag kang tumikin. Matatakotin ka sa taas, sa heights. Okay lang yan. Dito ka sa gitna. Yan. Yan, okay na. Ay, paano ko ba sasabihin to? Paano ko sasabihin to sa'yo? Sasabihin ka pa dyan. Ano dyan? Ang hirap. Hindi ka rin nag-alilangan pa. Pagkaakyat nga nila doon sa taas ng kamay na bato ay talagang nanginig yata ang tuhod ni Fiancee dahil meron pala siyang fear of heights. Hindi pala siya sanay umakyat sa mga matataas at takot siya dito. Kaya naman inalalayan siya ni Kalingap Edu at pinakalma. Talagang hinahawakan niya ang kamay ni Ate Fiancee para hindi ito matakot sa pag-akyat dito. Napakaganda pa naman ng view at maya-maya biglang lumuhod si Kalingap Edu at parang tototohanin yata ang sinasabi niya kanina na kung gusto niyang mag-propose ay doon talaga siya mag-propose sa lugar na yon. Ano kaya ang mga next na mangyayari? At yan ang makikita natin at mapapanood sa ating susunod na upload. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancee, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancee. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita. Mahal